Praise the Lord nga mga B. Hello mga bits dyan. Magyan ng term vlogger na nangangarap at patuloy na nangangarap na may ahon ng aking pamilya sa kahirapan. And for today's video, tara mga B, sumama kayo ulit sa amin dahil kami pupunta ulit sa office at magbabayad ng mga bills. Syempre, kasama talaga yan sa negosyo, yung ganyan bayad-bayad ng bills at ang sakit sa ulo pag hindi ka nakaipon. Pero awa naman ng Diyos, nakakaipon nga tayo mga B. Ayan, pupunta lang ako sa baba, parang pasama na akong dadang, papadrive ako sa kanya. At alam nyo ba na magkukwento-kwento tayo ng konti para sa panibagong inspiration story for today's video. Ay, naku, mga bi, kung alam nyo lang dati, wala kaming sasakyan. Kasi talaga naglalakad-lakad lang kami. Pero ngayon nakita nyo yun, meron na tayong Innova, tapos meron pa tayong kotse. Naku, praise the Lord talaga, di ba mga bi? Ay, naku, totoo yun. Talagang totoo yun. Wala talaga kami kahit ano dati. Mahirap yan. Yes, mga bi, kami isang dukha lamang. Pero napakaraming punong-punong pangarap araw-araw mga bi. At lagi mong i-claim talaga yan. Yung mga pangarap na yan, gawin mo lang siya talaga. At ayan, Gerard, opisina namin. May pag-Gerard. Ako naaalala ko tuloy nung nagtatrabaho pa lang ako sa Makati. Tapos ako yung isang dukha lamang ng mga panahon na yun. Talagang tipong, alam niyo, naranasan ko talaga mag 1, 2, 3. Totoo ba 1, 2, 3? Yes, birthday mga bi. Pero huwag niyong gagayahin yun na. Alam niyo, kwento ko lang sa inyo. Dati dyan sa PNR sa may Alabang. Ako sumasakay talaga ako dyan. Tapos binabayaran ko 10 pesos na kasi sabi ko, bikutan lang akong bababa. Naku, nakadress pa naman ako. Tapos ang taas ng takong ko. Tapos alam niyo ba mga hindi naman talaga ako sa bikutan bumababa. Doon sa Walter Mart sa may Makati. Alam mo, may pagtalon-talon talaga ako doon kahit nakadress. Yesterday mga bi, tumatalon-talon ako doon kasi hindi ako pwedeng tumalon doon sa may bandang likod. Kasi pag nakita ako doon ng mga nagpupunit ng ticket, mapapansin nila na dapat ako sa ikutan bababa. Hindi ako sabi ko na bumaba. Doon nga ako sa Walter Mart, nakakahiya. Pero huwag yung gagayahin yun na ginagawa ko lang naman kasi yun para mapasok ko sa trabaho kasi talagang wala akong pamasahe. Pero talaga yung hirap naman naranasan ko talaga yung mga doon talaga ako nagsumikap. Yun talaga yung mga pinanghawakan ko para magsumikap sa buhay. Kasi syempre hindi naman pwedeng mamuhay tayo sa masama. Syempre, di ba kahit sabihin natin wala tayong pamasahe masama pa rin yung 1, 2, 3. Minsan pa nga sa jeep nag 1, 2, 3 din ako. Kunyari tulog-tulog ako tapos malapit na. Naku, sabihin ko para. Yes, mga bitong lalo talaga yung mga bitong. Napakahirap talaga dati. Yung tipong malapit na yung sahod mo tapos kung kailan malapit na yung sahod mo, doon ka na walang pamasahe. Nakakaloka talaga. Tapos yung ATM mo, alam mo yun, yung pagka may ATM ka, tapos di mo na talaga mamawa kasi lagi na nakasangla. Nakakaloka. Kaya naranasan yun na ba yun? Ay naku, meron pa akong isa naaalala. Yung ka-workmate ko talaga noon, nagpapainom siya ng mga pamasahe sa mga katrabaho ko. Tapos pag ako nangihiram, di ako pinapainom. Umiyak talaga ako ng mga bitos. Talaga tinandaan ko talaga yung feeling ko. Pinapay ako nun. Kasi sa sarili ko talaga pagbubutihan ko. Kasi marami akong narinig sa mga kabila-kabila dyan. Left and right, you know. Sinasabi nila, ay wala daw ako mararating na buhay. Ako sa ngayon, lagi na ako ginajudge. Ewan ko ba? Pero sabi ko sa sarili ko, hindi. Meron ako mararating sa buhay. At darating ang panahon na makikilala ang mga bagay na gagawin ko. At alam ko naniniwala ako na may awang Panginoon dahil makakaraos din ako sa kahirapan na nararanasan. Hirap na hirap. Pero no joke nga mga yun ang dahilan kung bakit lagi kong pinagbubutihan. Lagi ko iniisip na kapag may mga dumating na opportunity sa buhay ko, pag-iigihan ko dahil nga ang hirap maging isang dukha, ang hirap maging mahirap, ang hirap maging mahirap dahil wala kang pera, wala kang pagkain, wala kang lahat.